Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadaberkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap sa loob at sa labas ng Eat Bulaga and syempre patungkol kay Raisa May at kay Bimbi. So first topic natin mga Kadaberkads, pag-usapan natin itong kaganapan sa Eat Bulaga kanina na kung saan unang-unang napansin ng mga netizen at viewers ay ang tinatawag po nilang couple daw po nakasuotan ni Bimbi po at ni Karen mga Kadaberkads. Paano ba naman kasi merong color blue and color white yung kulay po na suot ni Bimbi, ganun din po kay Karen mga Kadaberkads na tinawag na naman po ng ilang mga netizen na nag-uusap daw itong si Bimbi at si Karen nang susuotin po nila ngayong araw po sa Eat Bulaga. Nagkataon lang naman po yan mga Kadaberkads. At dahil nga po dyan sa tinatawag nilang couple na kasuotan ni Karen at ni Bimbi, nagkagulo na naman po ang live chat po ng Eat Bulaga kanina. So ulitin ko lamang po ulit mga Kadaberkads na ito po ay nagkataon lamang. Hindi po sila nag-uusap dito, nagkataon lamang po sila, and syempre wag po nating bigyan ng masamang kahulugan ito pong kasuotan lamang po nila mga Kadaberkads. Grabe din, 'di ba? Kasi bawat kasuotan, kilos, lagi po nilang binibigyan ng masamang meaning, pero ang totoo niya napakaganda po ng relationship ng mga Dabarkads natin dito po sa loob ng Eat Bulaga. Parang magkakapamilya, parang magkakapatid po sila mga Kadabarkads. At kanina ito nga po ang katanungan ng mga netizen at Dabarkads natin kung bakit daw biglang nawala itong si Bimbi sa sugod bahay mga kapatid kanina. Ang dami tuloy nagtatanong mga Kadabarkads. Tapos during GB5 na po, andyan na po agad itong si Bimbi. So naniniwala po ang marami na magkaibang araw po ito na i-shoot mga Kadabarkads. Kasi nung shoot po yung sa sugod bahay mga kapatid, wala po talaga noon si Bimbi dahil nga po nagkaroon ng emergency sa kanilang bahay na may kaugnayan nga po sa nanay niyang may sakit na si Miss Chris Aquino, kaya kinakailangan po mga Kadabarkads na umuwi po ng maaga si Bimbi. So magkaibang araw po ito sinut at sana po'y malinaw po ito sa lahat mga Kadabarkads. Samantalang kinaaliwan naman po itong mga naging pahayag ni Mami Risa mga Kadabarkads nung nag-guest po siya or nakakulab niya po si Alex sa kanyang vlog. Sabi nga dito, grabe mapagkamalan daw po ang tiyanak si Raisa May nung bata pa siya. Ibinahagi po kasi ni Mami Risa or Team Raisa, ang mami po ni Raisa May Dizon, may pagkakataon umano na pabirong sinabihan daw po yung anak niya na si Raisa na wag itong dadaan sa sidewalk at baka mapagkamalan o tawagin siyang tiyanak dahil ito sa pagiging short girl ng anak. Sa kabila pa man ay naniniwala siya sa angking ganda ng anak at hindi man nakabase sa physical appearance, ang kagandaan at wag na lamang patulan ang mga nanglalait. Sabi sa kanya noon daw po, wag kang lalabas ng gabi kasi yung daan namin eskinita. Madilim ang daan, walang ilaw, mapagkakamalan siya na tiyanak. Pero noon yun mga Kadabarkads, ngayon kasi ang laki na po ng Glenno at pinagbago po ng itsura ni Raisa May. And syempre hindi naman po importante dito yung itsura mga Kadabarkads, yung tunay po na ugali na meron po si Raisa May, yun talagang hinahangaan po ng marami. Samantalang mami po ni Raisa May Dizon, sa kabila po ng mga panglalait na ginagawa po sa kanyang anak, nananatili po siyang tahimik at mapagpakumbaba. Ayon nga dito, nagbahagi ng isang makahulugang payo ang mami ni Raisa May Dizon matapos mapag-usapan online ang mga komento at reaksyon na kinakasangkutan ng kanyang anak. Matatandaang naging usap-usapan online ang paggamit sa pangalan ni Raisa May bilang reference sa isang biro ni Kim Chu sa It's Showtime na inilarawan ng ilang netizens bilang face shaming. Dahil dito, hindi rin nakaligtas sa social media ang reaksyon ng mga netizens at maging ang ina ng young actress. Ayon kay Mami Riza, nababasa niya ang mga komento tungkol sa issue, gayon man pinipili niyang wag itong patulan. Nababasa ko sa mga comments, sabi ko hayaan niya, wag niyang patulan, aniya. Aminado rin siyang masakit para sa isang ina na makitang may mga negatibong sinasabi tungkol sa kanyang anak. Siyempre po masakit sa isang nanay, pero sa akin di ko sila pinapansin, hinahayaan ko lang kasi wala naman tayong magagawa. Sa halip na gumante o makipagsabayan sa mga masasakit na salita, mas pinili ni Mami Risa ang pagiging kalmado at hindi mapagpatol. Kaya naman marami ring netizens ang nakakuha ng aral mula sa kanyang pananaw na hindi kailangang sagutin ang bawat pambabatikos, lalo na kung hahantong lamang ito sa panibagong away.
Mas mabuti ikaw ang inaapi kaysa ikaw ang mga api. Isang simpleng paalala na minsan, mas malaking bagay ang pagpili ng pagtitimpi kaysa pagganti dahil hindi lahat ng masasakit na salita ay kailangang sagutin ng panibagong masasakit na salita. So kayo daw ba mga kadaver cats, no? Naniniwala daw po ba kayo na minsan mas mabuting manahimik na lang kaysa patulan ang mga taong nananakit? I-comment nyo nga dyan sa baba mga kadaver cats kung sang-ayon kayo sa naging action o reaction ni Mami Risa. Bimbi Aquino, aalis na nga ba at paano na daw po si Raisa May Dizon? Yan po ang pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media. Meron po kasing lumabas na write-up 16 hours ago. Sabi dito, Bimbi Aquino, pupunta na ba sa ibang bansa? May kaugnayan ba ito sa pagpapatuloy ng gamutan ni Chris Aquino o bahagi ito ng matagal ng plano para sa kanyang pag-aaral at kinabukasan? So syempre mapuputol po mga kadaver cats yung tambalang maybe na binuo po sa Eat Bulaga. Pero pag naputol daw po yun, sana daw po i-continue na lamang ni Yunyul or Raisa May and Yunyul Kim na lang daw mga kadaver cats, no? So iba po kasi yung chemistry nitong si Raisa at Bimbi pag magkasama. Hindi naman po kasi pwedeng ilipat yung chemistry na yun kay Yunyul Kim kasi iba po yun mga kadaver cats. So kung sakali man pong umalis na itong si Bimbi at magpaalam na po ng tuluyan sa Itbulaga at kay Raisa May, syempre may kontak pa rin po yan kay Raisa kahit na nag-aaral po siya sa ibang bansa. Pero wag po kayong panghihinaan ng loob kasi mukhang hindi pa naman ngayong taon mag-aaral si Bimbi. By next year pa ata mga kadaver cats at hindi pa sure kung sa ibang bansa or dito po sa Pilipinas. Samantalang naging live ni Raisa May Dizon at Jack Salvador kamakailan, nag-trending po ngayon mga kadaver cats. Ito ay matapos mag-I love you nga si Raisa May Dizon sa live ni Papa Jack. So sabi po ni Raisa May, I love you. Tapos mga ilang segundong tumahimik si Raisa May. Tapos dinagdagan niyo po ng Papa Jack. Doon po kasi napaisip ang mga maybe fans at supporters na ay para ba yun kay Bimbi? Tapos mga ilang minuto sinigundahan ni Raisa May na Papa Jack, I love you. Napansin din po natin mga kadaver cats sa video na yun na talaga namang natulala din po si Bimbi eh. Hindi rin po siya makapagsalita. Tapos nung sinundan na po ng Papa Jack ni Raisa May, doon lang ulit siya nakapagsalita. So akala niya talaga sa kanya na po yun mga kadaver cats. Pero syempre, alam naman natin sa likod ng camera, maganda po ang relationship ng dalawang yan. Kahit na sabihin natin mga kadaver cats na hindi naman pa confirm kung sila talaga, pero yung pinapakita po nila kasi parang sila na eh. Kiss sa cheeks, hug, 'di ba? Tapos yung back hug, tapos ang dami pa po nilang pinapakita na talaga namang nahook ang mga viewers, 'di ba? Lalo na po yung mga senior citizen. Kaya pag wala po si Bimbi, hindi po mapakali ang lahat at panay po ang hanap kay Bimbi. So pag nawawala po si Bimbi sa Itbulaga, nasa bahay lang po nila yan at nag-aalaga po ng nanay niyang may sakit. This is recording. O ayan mga kadaver cats ha. Yan po ay mula kay Papa Jack. So paano mga kadaver cats, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.